Magandang araw sa inyo, no? Ang ulam namin ngayon, magluluto kami ng tahong. Papakita ko nga pala sa inyo kung paano ko i-prepare yung tahong, no? Kasi madalas pag nagluluto kami dati, yung laman ng tahong, mayroon dalawang tahong na may laman na burak, no? Ang ginawa kong diskarte, binibiyak ko isa-isa. Madali lang naman siya biyakin, papakita ko sa inyo paano biyakin, no? Aanin lang ng kutsilyo dito para malaman natin kung may mahalong may burak sa loob, para maiwasan yung mabantot na amoy sa tinolang tahong, tsaka para yung gana natin sa pagkain nando pa rin. Simulan na natin. So ayan, makita nyo naman, ito yung mga nakasarado pa, tapos ito naman yung mga nakabuka na, mga natapos ko ng iwain. Madali lang, mabilis lang naman gawin. Ayan, dito lang yan, bubuka agad. Ilang beses na rin kasi namin na encounter yung yung tahong na pag naluto na, pagkakain na, saka mo lang malalaman na may nahalo palang tahong na may putik, may lamang putik sa loob, yung kulay itim na burak, yung amoy kanal. Kaya yung amoy ng tahong na niluto nyo, mabantot. Yung may burak kasi, pag kahiwa mo agad, kakatas ka agad yung buhangin na itim, yung amoy kanal. Diba, mabilis lang. Yan, naglalabasan din yung dumi, di ba? Ayun ang kinagandahan pag ginaganto natin siya. Maibubukod agad natin yung yung may lamang burak. Yan. Para masarap nga naman yung kain natin, no? Hindi masayang yung sabaw. Hindi mabantot. Yan lang, basic lang, mabilis lang, madali lang gawin. Ayun yung mga dumi, ang dami, oh. Di ba? Hindi ka na maghihintay na magpasuka. Pag hiniwa mo sa gitna yan, pag ganito yung pwesto, yan, pag ganyan. Diba yan yung tahong? Ayan. Pag ganitong hiwa, pag ganun. Babanlawan natin, maglulutangan ngayon yung mga duming na ipon sa loob ng tahong, no? Yan, no? Kita nyo, diba? Napakarami pang duming na ipon sa loob. Kanina, ang linaw na ng pinaghugasan, pero ngayon